Kaya nga Iglesia ni Cristo ang pangalan at siya mismo ang nagtayo o nagtatag nito. Ayon po sa paglalarawan ng mga apostol, ganito po ang nakasulat. Siya ang ulo ng Iglesia na kanyang katawan. Ayon po sa paglalarawan ng Biblia, ang Iglesia ay katawan ng ating Panginoong Hesukristo at si Kristo po, siya ang ulo nito. Maling konklusyon. Bakit? Ang may-ari ba ng katawan yung ulo? Basahin natin sa Efeso 2:16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Pinagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng katawan eh. Siya nga ang pumorma nun eh. Mula yung ulo, pati yung body, ang nagporma nun ang Diyos. Unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Yun, maliwanag. Ang bumuo ng katawan, kaya ang tawag ni Pablo, katawan sa Diyos, kasi ang bumuo ng katawan, ang Diyos. Pwede mo masabihin, katawan sa tao. Nakasalat sa Biblia, katawan sa Diyos eh. Ang may-ari ng katawan ng Diyos. Siya nga ang bumuo ng structure eh. Nilagyan niya ng ulo yung katawan at yun ang tinatawag ngayon na iglesia. Ang iglesia ay ang katawang may ulo. Hindi katawan lang, kundi ang tunay na iglesia sa Biblia, ang katawang may ulo. Ang ulo si Kristo, ang may-ari ay ang Diyos. Ang kabuuan ng katawan mula sa ulo hanggang sa paa ay ang Diyos ang may-ari. Kaya iglesia ng Diyos. Yun ang lohika ng Biblia, yun ang konteksto ng buong Biblia, kapatid, na ang may-ari ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Basahin natin ang Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang nagtayo ng lahat ng bagay, lalo na ang iglesia, ay ang Diyos. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, kaninong salita yung itatayo ko aking iglesia? Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ang ginagawa at sinasabi ni Kristo may kinalaman sa utos, ang Ama ang nagbigay nun. Salita ng Ama yon. Mula pa sa panahon ni Moises, yun na ang hula kay Kristo. Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Kita mo, lalagay ko, salita ko sa propeta na yon. Ang tinutukoy dyan si Kristo eh. Palilitawin ko isang propetang gaya mo, Moises, sa gitna ng iyong mga kapatid. Ilalagay ko aking salita sa bibig niya. Sino ang kinatuparan niyan? Gawa 3:22 at 20. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Ang propetang yon na tinutukoy ni Moises ay si Kristo Jesus. Lalagyan ng Diyos ng kanyang mga salita sa bibig niya. Kaya kung mapapansin mo, kapatid na proseso, no? Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung salita na yon, salita ng Ama yon. First person, sinasabi ko sa iyo. Yung first person na nagsasalita, sinasabi ko sa iyo. Pedro, second person si Pedro, na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person na yon, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Bakit? Sa ibabaw ng batong ito. Kasi kung si Kristo nagsasalita nun, dapat sabi niya, isasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ako, itatayo ko aking iglesia. Sana ganun, ano? Hindi. Ang nagsasalita bilang first person, ang Ama. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, second person si Pedro, itatayo ko ang aking iglesia.
ang tawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos eh. Yung sinasabi sa Roma 16:16, hindi naman opisyal na pangalan yun eh. Hindi opisyal na pangalan yun. Plural nga yun eh. Wala naman sa English na Church of Christ eh. Nakalagay, Churches of Christ, mga iglesia ni Kristo. 16:16, basahin natin ng Roma, kapatid na Daniel. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayon, lahat ng mga iglesia ni Kristo. Hindi naman pangalan na opisyal yun dahil plural eh. Lahat ng mga iglesia ni Kristo. Nasa Biblia ay iglesia ng Diyos.